Iboboto nyo ba si Trillanes bilang mayor ng Caloocan City? Eto Trillanes kapag hindi ka pananalo dito sa pagtakbo mo niyang mayor sa Caloocan City, sigurado yan, kahit tumakbo ka ng barangay kapitan, hindi ka pa rin mananalo. Mga kapamilya ko dyan, mga pinsan ko dyan sa Caloocan you know the drill. Diretso yung senador. Ganto ang klaseng trapong politiko. Magpaparamdam lang sa nasasakupan kapag meron na pong kailangan. Tatandaan nyo rin na matagal din po siyang nanahimik. Tapos ngayon po, sasabihin niya, mabuhay ang Caloocan, parating na ang bagong pag-asa. Dahil nga po, malapit na po ang eleksyon. Diyan nyo na lang po siya mararamdaman tuwing eleksyon. Ano kayo posisyon ng tatakbuhan nito ni Kiko Pangilinan at saka ni Leni Robredo? Ito, masyadong exciting to Ang sa tingin ko dyan, ang pinagpipilian nila sa presidential bet ay si Senator Risa Ontiveros at saka ito po si Leni Robredo na naman. Dahil nga po, watak-watak na po yung unity, mataas na po ang tsansa nila makapasok sa 2028 mga idol. Kasi sabi nila mahina daw po si Pipi Sara Duterte. Tingnan na lang po natin. Yo, what's up mga lods? It's Mega Peps TV. Nagbabalik po sa inyong harapan para po talakayin ito po si Trillanes. Dahil nga daw po tatakbo daw bilang mayor ito sa Caloocan City. Eto na mga lodi, ready na ba kayo na iboto si Trillanes dyan sa mga lodi nating taga Caloocan City? Anak na tinapay naman to si Trillanes. O baka sabihin nyo, nagpe-fake news na naman tayo dito Pakita lang po natin tong video na to para malaman yung totoo po yung sinasabi ko. Yan. Ngayong araw po nito ay formal po na idideklara na ako po ay tatakbo sa pagka-mayor Suntuwa naman yung mga nandyan, mga lodi. Masyado naman yung inuuto si Trillanes. Ito naman si Trillanes, mga lodi, walang kadala-dala talaga. Gusto talaga niya bumalik sa posisyon. Ano ba talaga meron? Bakit gustong-gusto niyong bumalik niya sa posisyon na isinusukan na nga kayo ng mga tao? Anak ng tinapay Kaya ito si Trillanes mga lodi, dahil nga po porsigidong tumakbo sa Caloocan City, ayan na po mga lodi, nagsimula na po siya maglibot. Tingnan niyo po itong video mga idol. Ayan picture-picture na siya sa mga daan Diba? Papakilala na yan mga idol kasi malapit na po yung eleksyon. Diyan na naman po lumalabas. May bodyguard pa si Trillanes reklamo kayo na reklamo sa bodyguard ni VP Sara Duterte, pero ito nga si Trillanes, wala naman sa posisyon pero may bodyguard Baka makumpog si Trillanes sa matauhan kaya ginanon po ng bodyguard mga lodi. Tinapay naman talaga to si Trillanes. Baka kaway pa dyan. So, at tanong, iboboto nyo ba si Trillanes bilang mayor ng Caloocan City? Excited na ba kayo sa pagtakbo ni Trillanes dyan? Ano ba ang kalalabasan nito mga idol sa pagtakbo niya sa Caloocan City? Mananalo kaya siya dyan o matatalo na naman? Eto Trillanes kapag hindi ka pananalo dito sa pagtakbo mo niyang mayor sa Caloocan City, sigurado yan, kahit tumakbo ka ng barangay kapitan, hindi ka pa rin mananalo. So eto mga lodi, ano nga po ba ang dahilan bakit po naging senador si Trillanes noong nakaraan? Ito lang naman po, paalala ko lang po uli sa inyo mga idol bakit siya naging senador. Kasi po, gumawa po sila ng grupo mga lodi. Yan po yung matatawag natin sa Oakwood Mutiny mga idol. At sila po yung sikat doon nila Trillanes at ang grupo nga po nila dyan grupo ng Magdalo. Yung mga sundalo, nakala po natin talagang magsisimula na po yung gulo sa ating bansa. Pero nung sinabihan po natutuluyan sila, ayun, sumurrender po. Yan lang naman po naaalala ko dyan mga lodi. Tapos nakakuha po siya ng amnesty o amnestia. Dito na po nagsimula ang lahat mga lodi. Pero ito po talagang tumatak sa isip ko dyan mga idol yung ginawa po sa kanya. Yung kinaladkad po siya ng isang pulis, ng sundalo, sa paghuli po sa kanya mga lodi. At dito nga mga lodi, sumikat po siya. At nung tumakbo po siya senador, nanalo po siya mga idol. Yan po ang istorya ni Trillanes, kaya po naging senador siya.
Tapos, ang una niya pong naging pakay, mga Lodi, yung banatan po ang Duterte. Galit na galit po ito sa mga Duterte, mga idol. Kaya nga po, ang kapal-kapal po ng mga pinapakita niyang kaso na ikakaso daw po niya kala Tatay Duterte at saka kay Senator Bongo, wala naman pong napala, mga idol. So, eto, mga Lodi, pakita ko lang po sa inyo kung gaano po siya nagigil kay Tatay Duterte at saka kay Senator Bongo. Naalala niyo pa ba yung Philippine Navy frigate scam na kinakasangkutan nila Bongo at Duterte noong 2018? Dito niyo makikita kung paano ginamit ng tandem na ito ang kanilang kapangyarihan para bigyan ng pabor ang isang pribadong dayuhang kumpanya. O, diba? Puro na lang po paninira sa pamilya Duterte ang sinasabi nila to. Nadamay pa nga po dyan si Pulong, si BP Sara Duterte. Pero wala pa rin po siyang napala. Kahit pagpuputak-putak po dyan sa social media, mga idol, wala naman po siyang napala dahil siya po pa mismo ang nakasuhan ng rebelyon. Diba? Totoo to o mali? Okay na po, bahala humusga. Dahil talunan po sila noong nakaraang eleksyon na mga 8 diretso, eto, bumaba po siya sa pagka-mayor ng Caloocan City. Sa tingin nyo ba, mananalo siya dito o matatalo ulit? Diretso inidoro na naman po ba siya dito? Today, I formally announce my candidacy for Mayor of Caloocan City in 2025 election. Parating na po ang pagbabago. Ano bang klaseng pagbabago ang gusto nyo dyan sa Caloocan City? Meron po kong mga kakilala dyan, mga idol. Tanungin kaya natin sila. Mga kapamilya ko dyan, mga pinsan ko dyan sa Caloocan, ha? You know the drill! Diretso yung senidoro. Hindi, ano ba talaga ang gusto niya pagbabago, mga idol? Kung ganto pa rin yung makikita natin, mga Lodi, na klase ng politiko, yung magpaparamdam lang po panahon ng eleksyon, gaganahan pa po kayong bumoto dyan. Ayan o, bagong Caloocan Team Trillanes, paglalaban ka daw. Ayan pakita ko lang sa inyo, mga idol. O, di ba? Wow. Ba't akala ko peace bomb, ganun pala turo pala sa kanya. O, di ba? Ganto ang klaseng trapong politiko. Magpaparamdam lang sa nasasakupan kapag meron na pong kailangan. Kapag malapit ang eleksyon, dyan na po sila nagsusulputan, nagpaparamdam na para daw po sila sa taong bayan. Pero ang totoo niyan, kapag nakuha na niya ang tiwala ng sambayan ng Pilipino o ng mga nasasakupan niya dyan, tsapwera na kayo dyan pag nakaupo yan. Kaya please, madala na po kayo. Tama na po. Huwag na pong pagbigyan. Para po pag natalo po siya dito, mamulat na po siya sa katotohanan na hindi na po umuubra yung ganyang klaseng politiko o polpolitiko. Kawawa talaga, mga Lodi, no? Ang nagiging kasangkapan dito lagi yung mga taong nangangailangan, yung mga mahihirap. Malali po talaga magoyo, lalong-lalo na po may pamigay. Lalo-lalo na po may ganyan, may datong na ipinamimigay. Madali lang po kayo magoyo. Kaya wag sana ninyong kalimutan ano ba naging mission niya dito nung siya po'y nanunungkulan bilang senador ng ating bansa. Tandaan nyo po, isa po siya sa naging dahilan bakit po nagka-problema po tayo dyan sa China Sea. Tandaan nyo po na yung backdoor meeting, siya po ang tinuturo ni Enrile, mga idol, na sila po ang nakipagdegosasyon. Yung backdoor meeting na yan, imposible pong hindi nyo yan alam. Imposible hindi nyo natatandaan, mga Lodi. Kaya po, please, tama na po, okay? Huwag na po tayo papagoyo. Tatandaan nyo rin na matagal din po siyang nanahimik. Tapos ngayon po, sasabihin niya, mabuhay ang Caloocan, parating na ang bagong pag-asa. Dahil nga po, malapit na po ang eleksyon. Diyan nyo na lang po siya mararamdaman tuwing eleksyon. Yan. Paalala natin kay Trillanes, sila po ang 8 diretso, mga idol, noong 2022 election. Kaya po, isa lang po yung nanalo sa kanila dyan, si Risa Ontiveros. Sana po hindi ito nakalusot. Diba, mga Lodi? Ba't nyo pinalusot? Nandali nyo talaga magoyo. Ay, naku po, sana wala na pong masyadong maangas dyan sa Senado na akala mo talaga kay linis-linis na walang anomalyang ginagawa. Paalala lang natin yung PhilHealth ni Risa. Pero dito tayo mag-focus, mga Lodi. Dahil isa po si Trillanes, sinuka na po ng Pinklawan. Kaya po siya tatakbong mayor dyan sa Caloocan City. Ito na po ang pakulo ng Pinklawan, mga Lodi, kasi malapit na rin po ang eleksyon. Kaya po nagpaparamdam na sila. Wow, sumasayo. So, hindi ko inano yung sounds, ha? Baka makaka-copyright tayo, eh. Tara, ano sasabihin? Now that we have your attention,
Buhayin na ninyo ang ating mga GCs, ang inyong mga GCs, at see you next year. Buhayin nyo na doon po yung mga GC ninyo. Yung mga troll dyan, bubuhay na naman yan. Ano kaya posisyon ng tatakbuhan nito ni Kiko Pangilinan at saka ni Leni Robredo? Ito, masyadong exciting to Kasi mga Lodi, ang sa tingin ko dyan, ang pinagpipilian nila sa presidential bet ay si Senator Risa Ontiveros at saka ito po si Leni Robredo na naman. Dahil nga po, watak-watak na po yung unity, mataas na po ang tsansa nila makapasok sa 2028 mga idol. Ewan ko lang Kasi sabi nila mahina daw po si VP Sara Duterte. Tingnan na lang po natin. Kayo lang po nag-iisip talaga niya na hindi kaya ipanalo ng mga DDS ito si VP Sara Duterte. Nako po, nagkakamali kayo. Si VP Sara Duterte po ang pinakamay mataas na trust rating na hindi peke. Hindi kagaya nung pinapakita nung tambaluslos, puro na lang trust rating niya ang umaangat. Pero ang totoo, wala kaming paki sa kanya kahit mamigay pa siya ng ayuda dito. So, mabalik tayo dito kay Trillanes. Ang tanong, iboboto nyo po ba si Trillanes kapag tumakbo po siyang mayor dyan po sa Caloocan City? Kayo na po bahala mga Lodi. Basta itong video na ito ang magpapatunay kung ano pong klaseng senador siya nung nanunungkulan pa siya. Kaya sana naman mga idol, wag na po natin itong pagbigyan ulit. Dahil mauulit at mauulit lang kung anong klaseng tao po ang ginagawa niya bilang isang tagapagsilbi sa ating bayan. Kaya wag kayong maniniwala kung yung pagbabago na sinasabi niya. Yan at yan pa rin po yung gagawin niya. Ginagawa niya lang pong stepping stone itong Caloocan City. Malay nyo, makakalikom na naman siya ng pondo. At tumakbo na naman po siya uling senador. Sa tingin ko lang din mga idol, kaya po siya bumaba ng posisyon dahil wala na rin po siyang pondo para po tumakbo bilang senador dahil wala na nga pong nag-i-sponsor sa kanya. Yan po siguro ang totoong dahilan. Kaya po sa Caloocan City na lang po siya para konti lang po yung magiging budget na paglalaanan niya dyan. Hanggang dito lang po mga idol. Stay safe and God bless you all. Peace bomb!